Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, Kitabus Siyam ng Bulughul Maram. So ngayon nandun tayo natapos tayo hanggang 13 kagabi. Kasi hadith 14 insyaAllah. Iniulat ito iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Abu Dawud. Pero ang hadith dito ay galing kay Abu Dawud. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba." Sino man daw ang hindi mag-iwan sa masamang pananalita o qawl az-zur, maaari itong mga hulugan lahat-lahat ng masamang pananalita. Pagsisinungaling, panlilibak, lahat. At gayon din yung pagkilos ayon dito. Ibig sabihin, masamang pagkilos din. At yung jahal, mga kamangmangan, mga gawain na kamangmangan na maaring ito ay, kumbaga, kamangmangan, gawain ng kamangmangan na nakakapinsala sa iba. So lahat ng ito ay bawal. At sino mang hindi mag-iwan nito sa Ramadan, sa mga araw ng pag-aayuno, kahit sa mga gabi nito, ay walang pangailangan si Allah na iwan niya ang kanyang pagkain at inumin. Kasi ang lahat ng ito ay haram kahit hindi Ramadan. Kung hindi lang din naman iiwan ng tao ang mga gawain na ito sa Ramadan, so ano pang saysay ng Ramadan sa kanya? Ano pang pinagkaiba ng Ramadan para sa kanya sa iba pang mga buwan? Kaya nga ang Ramadan, hindi lang ito buwan ng pag-aayuno, ito ay buwan din ng paggawa ng mabubuting asal, katulad ng natalakay natin sa mga sunna na gawain doon sa Dalil at-Talib. Number 15. Inulat ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbilu wa huwa saimun." Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inahalikan daw niya yung kanyang mga asawa kahit siya ay nag-aayuno. So, ibig sabihin, hindi ito nakasira ng pag-aayuno. Wa yubashiru wa huwa saimun, at hinahawakan niya ang kanyang mga asawa habang siya ay nag-aayuno. Paghawak na maaring kabilang na rin dito yung pagyakap habang siya ay nag-aayuno. Ibig sabihin, hindi rin ito nakakasira ng pag-aayuno. Walakinnahu amlakukum liirbihi. Subalit siya ay mas nakakapagpigil sa kanyang sarili, sa kanyang mga pagnanasa. So, tinukoy dito na hindi nakakasira ng pag-aayuno, yung hahalikan mo, yayakapin mo ang iyong asawa. Pero mayroong babala na ginagawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil napipigil niya ang kanyang pagnanasa. So, yung tao, kapag gagawin niya yun, ay dapat ding pigilan niya ang kanyang pagnanasa. So, maging neutral niya na gagawin ito. At ito ay hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, at ang ganitong riwayah ay ganitong salita, pananalita. Wal-lafdu li Muslim, ang nakasulat dito ay ang iniulat ni Imam Muslim. 16. Mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa saimun. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya raw ay nagpahijama habang siya ay nasa ihram, at siya ay nagpahijama habang siya ay nag-aayuno. So ito na yung isa sa mga dalil doon sa usapin na may ikhtilaf dito ang ulama kung nakakasira ba ng fasting ang hijama o hindi. Pero yun nga, mas safe na wag na magpahijama ang nag-aayuno, gawin na lamang niya ito sa
gabi, inshallah. Number 17, iniulat ni Shaddad bin Aus radiyallahu anhu, ay yung kanina iniulat yun ni Imam al-Bukhari, yung tungkol sa hijama. So ngayon, iniulat ni Shaddad bin Aus radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Faqala aftar al-hajimu wal mahjum. So hadith na ito na iniulat ng khamsah, liban na lamang kay Imam at-Tirmidhi. At dito sa ulat naman na ito, yung kabaligtaran nung kanina, kumbaga. Kasi yung kanina dalil ng mga nagsasabi na hindi nakakasira ng fasting ang hijama, yung number 16 kanina. Pero ngayon, ito naman yung dalil ng mga nagsasabi na nakakasira ng fasting ang hijama. Ngayon nga, nang nakita raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasalubong niya ang isang tao sa Al-Baqi, doon sa Madina, na nagpa-hijama sa araw ng Ramadan. At sinabi niya dito sa tao na ito, ang nagpapahijama at ang naghihijama ay napuputol ang kanilang pag-aayuno. Napuputol ang kanilang pag-aayuno. Sa dalawang hadith ito na, kumbaga magkaiba ng kahulugan. So sinasabi ng ibang mga scholar na mansukh itong number 17 at ang nasikh ang pumalit itong number 16. Okay? Pero ang marami sa ating mga scholar, katulad ni Sheikh bin Baz at Sheikh Al-Uthaymin, mas pinapanigan nila ang pananaw na nakakasira ng pag-aayuno ang hijama. Kaya mas mainam kung yung nagpapasting magpapahijama, gawin nila lamang ito sa gabi, insha'Allah. At ganyan din, merong iba't ibang mga nasabi pa rito yung mga scholar. Yung mga nagsasabi na hindi nasisira ang hijama o hindi nasira ng hijama ang fasting, yung komento nila doon sa hadith na nasira ang fasting ng naghihijama at nagpapahijama ay sinasabi nila na ito ay pagpapabatid lang mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang gusto niyang sabihin dito, yung naghihijama ay maaring masira ang kanyang fasting kasi nung unang panahon, ang hijama ay ginagawa sa pamagitan ng pagsipsip ng dugo. Sinisipsip talaga nung naghihijama yung dugo. Ngayon meron ng vacuum sa hijama, so hindi na nangyayari yun. At gayon din, yung nagpahijama ay maaring puputulin niya ang kanyang fasting kasi makakaramdam siya ng panghihina. Yun ang sinasabi nilang kahulugan ng hadith na ito. Kaya sinasabi nila, mas matibay ang pananaw na hindi nakakasira ng fasting ang hijama. Pero nga kung ako, mas susundin ko yung naging pananaw ni Sheikh bin Baz at Sheikh Al-Uthaymin, inshallah, at ng mas marami pang scholar na nakikilala ko, alhamdulillah. At mas safe nga yun, inshallah. 18, inulot ito ni Anas bin Malik radiyallahu anhu. Sinabi niya, awwalu ma kurihatil hijamatu lis-saim. Na sa unang pagkakataon daw, ang hijama daw ay makruh. Makruh. At ito ay kinamuhian anna Ja'far bin Abi Talib ihtajama wa huwa saimun. Ito ay nangyari noong si Ja'far bin Abi Talib ay nagpahijama habang siya ay nag-aayuno. Famarra bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at napadaan sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala aftara hadan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naputol ang pag-aayuno ng dalawang ito. Ibig sabihin, yung naghihijama at yung nagpapahijama. Thumma rakhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos nito ay nagpahintulot na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, nagpahintulot siya ng hijama para doon sa nag-aayuno at doon sa naghihijama. So nga, thumma rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam
ba'du fil hijamati lis-sa'imi wa kana Anasun yahtajimu wa huwa sa'im. So, galing din dito sa kaalaman nito, si Anas bin Malik ay nagpapahijama rin kahit siya ay sa'im o nag-aayuno. Number 19. Iniulat ni Aisha radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa sa'im. Iniulat ito ni Ibn Majah. Pero may komento rito na inilagay din ito ni Ibn Majah na ito nga ay daif. Ito ay daif. At ganyan din si Imam At-Tirmidhi nilagay niya na ito rin ay hindi sahih. So sabi dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay naglagay ng kuhol sa kanyang mata. Yung kuhol, yung para siyang eyeliner na gamot sa mata na nilalagay sa mata. Nilagay niya ito kahit siya ay nag-aayuno. Pero actually kahit walang hadith, maaari nating maunawaan na hindi naman nakakasira ng fasting ang kuhol dahil hindi naman ito umaabot sa lalamunan. Number 20. Iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Sino man na makalimot na siya pala ay nag-aayuno at siya ay kumain at tuminom, marapat na kumpletuhin niya ang kanyang pag-aayuno dahil tunay na ang nagpakain sa kanya ay si Allah lamang at nagpainom sa kanya. So si Allah ang nagdulot na siya ay kumain at uminom dahil sa kanyang pagkalimot. So ituloy niya ang kanyang pag-aayuno, hindi masisira ang kanyang pag-aayuno. Na mula rito malalaman nga natin na magiging applicable ang anumang ahkam sa ilm, dhikr at qasd. Dapat alam ng tao ang hukom, dapat naalala ng tao ang hukom at dapat sinasandya ng tao ang hukom doon sa bagay na yun. O yung gawain na merong hukom na ganoon dito. 21. Iniulat ni Al-Hakim mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man aftara fi Ramadana nasiyan fala qada'a alayhi wala kaffara. Sino man ang magputol ng kanyang pag-aayuno sa Ramadan dahil sa pagkalimot, makaputol dahil sa pagkalimot. Maaaring ito ay sa pagkain o pag-inom nga, katulad ng naunang hadith, wala siyang kailangang pagbabayaran na fasting kasi itutuloy niya naman yun eh. At wala ring kafara. Wala ring kafara, wala siyang gagawing kafara na pagpapakain ng kalahating sa o 1.5 kilos ng bigas sa tao, walang ganun na mangyayari sa kanya. Ang kafara, katulad ng pag-aralan natin, para lang ito sa nakipagtalik sa araw ng Ramadan. 22. Mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iniulat ito ni Ad-Daraqutni, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahul kay'u fala qada'a alayh. Sino man ang kumbaga hindi niya napigilan na masuka, ay walang qada para sa kanya. Wa man istaqa'a fa alayhi al-qada. Pero sino man ang sinasadyang sumuka, siya ay may qada. Kailangan niyang bayaran ang fasting na yun na nasira dahil sinasadya niya na sumuka. 23. Mula kay Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan. So, sinabi niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay humayo patungo sa Makkah para sa Fathu Makkah sa buwan ng Ramadan. So Ramadan daw nang pumunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah para sa Fathu Makkah. Fasama hatta balaga Qura al-Gamim. At nag-ayuno siya hanggang sa makarating sila dun sa Qura al-Gamim, isang lugar patungong Makkah. At fasaman nasu thumma da'a bikadahin min ma'in farafa'ah. At nung dumating na nga sila doon sa Qura al-Gamim, na nag-aayuno siya, at syempre nag-aayuno rin ng mga tao, nung nandun na sila, nanghingi siya ng isang basong tubig at iniangat niya yung baso ng tubig na yun. Hatta nadaran naso ilayhi thumma sharib.
At nang nakatingin na sa kanya ang mga tao, ininom niya ang tubig na yun. Ibig sabihin, pinutol niya ang kanyang pag-aayuno. Inaanunsyo niya sa mga tao na pinuputol na niya ang kanyang pag-aayuno. Fakila lahu ba'da dhalik, pagkatapos niyang gawin ito, tinanong siya, sinabi sa kanya, inna ba'dan nasi qad sam. Sinabi ng ibang tao, yung mga tao, ang ilan sa kanila ay nag-ayuno na. Qala ulaikal usat. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ang mga suwail. So, ang gustong sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, ang ibig niya sabihin, nagputol na siya ng kanyang pag-aayuno sa ano pa mang dahilan, so dapat ang mga tao ay magputol na rin ng kanilang pag-aayuno. Okay? So nga, palagi kong sinasabi sa inyo yung waraul kadhib, ang huwad na kabanalan, huwag ninyong pahihirapin ang relihiyon sa pamagitan ng huwad na kabanalan. So dito nagpahintulot na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumigil ng pag-aayuno, pero yung mga tao, akala nila kabanalan ang magpatuloy pa rin ng pag-aayuno o yung mamamanata, maraming pamamanata, masyadong pagpapahirap sa kanilang mga sarili. So yun ay hindi kabanalan. Hindi yun kabanalan. So sinabi pa nga rito, ulaikal usat, 2 beses niya sinabi, ulaikal usat. Sila ang mga suwail, sila ang mga suwail. 24. So sa parehong hadith na yon, may kinalaman ito doon kanina. Sa hadith na nabasa natin yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usat, ito ay, di ba nagulat ito? Iniulat ni Imam Muslim, Imam At-Tirmidhi at Imam An-Nasai. So dun sa 24, may kinalaman iyon doon sa 23. At ito ay kay Imam Muslim din. Naiulat sa ibang ulat, wa fi lafdin, sa ibang wording, faqila lahu, sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad syakka alaihimus siyam. Tunay na may mga tao na nahihirapan na sa pag-aayuno. Kasi nga naglalakbay sila patungong Makkah mula Madina. Wa innama yanduruna fima fa'alta, at tinitingnan nila kung anong gagawin mo. So naging dahilan pala ng pagputol din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong sinabi na ito ng mga tao. Kung magpuputol na ba sila ng kanilang pag-aayuno o hindi. Hinihintay nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong gagawin niya. Fada'a bikadahin min ma'in ba'dal asri. At siya ay humingi ng isang basong tubig pagkatapos ng asr at siya ay uminom. At ito ay iniulat ni Imam Muslim. Number 25, iniulat ni Hamza bin Amr al-Aslami radiyallahu anhu. Sinabi niya, tinanong daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan alas siyami fis safar. O sugo ni Allah, meron akong sapat na lakas upang mag-ayuno kahit naglalakbay. Fahal alayya junahun. So nagtanong itong si Hamza bin Amr al-Aslami kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kasalanan ba ako kung mananatili ako nag-aayuno kahit naglalakbay ako? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun min Allah. Ito ay lisensya o pagpapahintulot mula kay Allah. Lisensya, ibig sabihin, pinahintulutan kayo ni Allah na huwag mag-ayuno sa paglalakbay. Faman akhadha biha fahasanan. Faman akhadha biha fahasanun. Sino man ang kumuha ng pagpapahintulot ni Allah na ito ay mainam ito, na hindi siya mag-ayuno habang naglalakbay. Waman ahabba an yasuma fala junaha alayhi. Pero sino man ang gusto mag-ayuno pa rin kahit naglalakbay ay wala siyang kasalanan. Okay? Ano ba ang hatol sa pag-aayuno ng naglalakbay? Ha? Ano ba yung nabanggit doon sa Dalil at-Talib? Sunnah, di ba? So, kasi nga, binanggit dito, la junaha alayhi. Walang problema. So, ibig sabihin, naayon sa sunnah, ang dalil ay nasa sunnah na pwede siyang mag-fasting, insyaAllah.
So ito ay hadith na iniulat ni Imam Muslim. 26. So may kinalaman ito doon sa hadith din kanina. Wa asluhu fil muttafaqi min hadithi Aisha anna Hamzata bin Amr wa sa'al. So yung na banggit lang dito yung parehong hadith pero may nadagdag lang na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinanong ni Hamza bin Amr. 27. Iniulat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sinabi niya, rukhisa li shaykh al-kabir an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wala qadaa alayh. Iniulat ito ni Imam ad-Daraqutni at Imam al-Hakim. Sinabi ni Ibn Abbas na meron daw isang matandang lalaki na humingi ng pahintulot na hindi na siya mag-ayuno. At pinahintulutan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nga mag-ayuno, yuftir, o yut'ima an kulli yawmin miskinan, at sa bawat araw na hindi niya mapag-ayunuhan dahil sa kanyang katandaan, magpapakain siya ng isang miskin. At walang kada para sa kanya. So ito na yung fidya. Pinahintulutan ng fidya sa sino mang matanda, o kaya maridun limaradin la yurja bur'uhu, o merong sakit na hindi na inaasahan na gagaling pa ito. Sakit na, siyempre, sakit na nakaka-apekto sa kanyang fasting. Na nga yung mga sakit, meron nitong iba't ibang hukom sa fasting. So maaring ito ay sakit na walang epekto sa fasting. Maaring ito ay sakit na lalala kapag nag-fasting. Maaring ito ay sakit na tatagal ang paggaling ng tao dahil sa fasting, o maaring ito ay sakit na lilitaw kapag siya ay nag-fasting. So iba-iba. Kaya dapat ang tao ay matapat sa kanyang sarili sa usapin ng fasting, inshallah, pagdating sa kanyang kakayanan. 28, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi niya, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala halaktu ya Rasulullah. Dumating daw ang isang lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, napahamak ako o sugo ni Allah. Qala wa ma ahlakak? Tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang nagpahamak sa iyo? Qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Nakipagtalik daw siya sa kanyang asawa sa Ramadan. Faqala hal tajidu ma tu'tiku raqabatan? Yung unang tinanong sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ito yung ipapagawa sa kanya bilang kafara, liban pa doon sa kada. Okay? Kasi nakipagtalik, di ba? Bukod doon sa kada, kung ilan yung araw na naputol yung kanyang pag-aayuno dahil doon, yun din ang kanyang babayaran, meron pang kafara. Ang unang kafara, pagpapalaya ng alipin. So tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron ka bang alipin na pwedeng palayain? Qala la, wala. Qala fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, kaya mo ba mag-ayuno ng 2 buwan ng sunod-sunod? Qala la, sabi niya, hindi rin. Qala fahal tajidu ma tut'imu 60 miskinan? Meron ka bang kakayanan na magpakain ng 60 na may hirap? Qala la, ganun din sinabi niya, wala. Thumma jalas, at naupo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o yung lalaki ay naupo. Naupo yung lalaki matapos na sabihin niya na wala siyang kakayanan sa lahat ng ito. Fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi arakin fihi tamarun. At habang nakaupo yung lalaki, may nagdala ng basket ng dates ng tamar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay ibinigay niya doon sa lalaki. Faqala tasaddaq biha. Kunin mo ito at ibigay mo ito sa mga tao bilang sadaka. Faqala aala afkara minna. So sabi ng lalaki, kulit lagi may sagot.
Meron pa bang mas mahirap kaysa sa amin dito? Meron pa bang mas pulubi kaysa sa amin dito? Ibig sabihin, kanino ko bibigay yan? Ako nga ang pinakamahirap dito. So yun ang gusto niyang sabihin. So yun nga sabi niya na wala na raw mas mahirap kaysa sa kanya at wala nang mas nangangailangan pa sa dates na ito liban pa sa kanila. Siya at yung kanyang pamilya. Fadahik an-Nabi sallallahu alaihi wasallam at ngumiti si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu hanggang sa lumitaw daw yung kanyang mga bagang. Ibig sabihin, napangiti talaga ng husto si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa lalaki. Thumma qal, idhab fatimhu ahlak. Sige, humayo ka na, pwede ka lang umalis at ipakain mo na lang yan sa iyong pamilya. So hadith ito na iniulat ni Imam Muslim. So narito yung hukom sa nakipagtalik sa kanyang asawang babae. O kahit babae pa yun, nakipagtalik sa asawa niyang lalaki. So pareho sila na magpapalaya ng alipin. Wala namang alipin ngayon. Magpa-fasting ng 2 buwan ng sunod-sunod. O kaya ay magpapakain ng 60 na may hirap, alhamdulillah. So ito yung hukom sa bagay na ito. So yung iba pang hadith, inshallah, tatalakayin natin bukas, inshallah, dito sa Bulughul Maram. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.